pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa pamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa, ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mancha, walang dungis at walang kabintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon sa Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng mga isinugo ng bugtong at buhay na Diyos, nitong muling kapanahunan, walang iba, ating mahal at kaganggalang Father Rahi, at sa pangalan sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba, ang ating mahal at kaganggalang Pastor Lahi. Sa mga mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Medyo namamahaos ako. Namamahaos ako, mga minamahal ko, mga kapatid. Ito kasi, nandito na naman tayo, namamahaos na naman ako. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. At binabati ko rin ang ating Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness, the most magnified thy word above all thy name. Walang iba, ang ating Vice President, ating mahal Pastor Amancio Baculba Buntilaw, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Mila Buntilaw, aking butingin na. At sa ating First Division Pastor, walang iba, Pastor Noriel Namukatkat, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Blessemy Namukatkat, dyan po sa Malati, Maynila. Magandang gabi. At sa kanyang mahal na kapatid, Sister Annabel at Namukatkat Tagik, at sa kanyang mahal sa buhay, dyan po sa Elder Ricky Aquinon family, at sa Lagindingan, Moraes family, Elder Dodong Moraes, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Dyan naman sa San Franz, binabati ko ang Golies family, Elder Eli Golies, at sa kanyang mahal sa buhay, ang very supportive na kanyang asawa, Sister Myra Golies. Magandang gabi dyan sa inyong lahat, at kasama ng iyong buong pamilya. At kay Elder Nemuel Golies, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Marites Golies, at sa kanyang mga mababait at gwapo at maganda na anak. At sa kay Elder John Golies naman, binabati natin naman ng gabi, at kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Lydia Golies, at sa buong pamilya. Sa aking mga kapatid dyan sa Davao, Brother Michael Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister LV Kabasag, at sa kanilang anak, kay Giana. At kay sa aking isang kapatid pa, Brother Golden Ray Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Elma Kabasag, at ng sa kanilang buong pamilya. Yan naman po sa Davao, may sa mapapalang gabi, sa ating sound engineer, walang iba, Brother James Pasanding Beloy Jr., kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Queenie, at sa kanilang mga anak. At second Division Pastor man, binabati ko sa mapapalang gabi, Pastor Alex Roidas, kasama ng kanyang mabait na asawa, Sister Judith Roidas, at sa buong pamilya. Diyan naman po sa third division, sa ating third division pastor, Pastor Marcos Toriba. At sa kanyang mahal sa buhay, Pastor Mark, at sa kanyang mahal sa buhay, Sister Virginia Toriba, at sa buong pamilya, Calyura family, Lolong Calyura, Sister Jenjen Calyura, kay Pring Pring, kay Justin, kay Brad Jack Jack, kay Janice, kay Tantan, kay Genevieve, at kay Apple. Sa mapapalang gabi sa inyong lahat dyan. Sa Tundagan, Manigos family, at lahat-lahat sa inyo dyan. Sa Division 4 naman, ang ating 4th Division Pastor, Pastor Joseph Salig, kasama ang kanyang mahal sa buhay, Sister Florisa Salig, at sa buong pamilya. Dyan sa lahat ng nasa Matugas Alto, Elder Joseph Badilla. Dyan sa Osamis naman, Pastor Roel Yagas, Pastor Jesse Rico, Elder Albert Balaga, Elder Art Dorado, at lahat-lahat na nandyan. Sa Ginabot naman, binabati natin sa mapalang gabi, Pastor Mateo Algabre, at sa kanyang mahal sa buhay, Sister Ami Algabre, ang tigre sa mga Algabre. At sa ating Division 5 naman, ating 5th Division Pastor, na iba, ang ating Pastor Nestor Manga, sa mapalang gabi, kasama ng inyong very supportive na wife, kay Ate Faye Manga, magandang gabi dyan sa inyo. At sa ating pastor dyan sa Bukana, walang iba, Pastor Jason De Leon, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister LV De Leon, at ng buong niyong pamilya, at kananay Tessie De Leon.
At dyan naman po sa Taytay, Palawan, isang mabalang gabi po sa ating timbangan sa katotohanan o timbangan sa kamaturan. Walang iba, Pastor Arman Pagunasan, kasama ng kanyang very mabait, supportive na asawa, Sister Lisel Pagunasan. At sa buong yung pamilya kay Brother Makmak, Brad Aldrin, kay Sister Weng na nandyan ngayon sa Taytay, Palawan. At kay Sister Stephanie, dyan sa Il Nido, at kay Brother Junjun. Okay, sa Luzon naman, binabati natin sa magpalang gabi, Pastor Joseph Fabregas Fonte, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Adela Fonte, at sa ating mahal na kapatid, Sister Irma Hinita, na laging na nanunood ng Pastor Lahi Live. At dyan naman po sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, ang ating mahal na nanay, Yole Fonte, at sa kay Sister Patricia Matining, sa kay Sister Pahutraw, Jennifer Mahaba Pahutraw, mga naman namin sa inyong lahat dyan. Kay Sister sa Luzon naman, kay Sister Victoria Samiliano, magandang gabi dyan. Sister Eileen Bidano. At dyan naman po sa Nangalawli na Pakan, binabati natin sa mapalang gabi, Elder Rolando Alcantara kasama ng buong pamilya, at kay Sister Susan Martinez Alcantara. Dyan naman po sa Manila, mapatid, sa aking mga mahal na mga kapatid, mga gwapo, naku na mga igsuon, Brother Ken Kabasag, kasama ng kanyang pinakagwapa, pinaka-sexy, pinakamabait, pinaka-supportive, pinaka na lahat. Walang iba, si Sister Mirapel Garupa Cabrito Kabasag, kasama ni Kin Brian and Miracle. Sa aking kuya naman dyan sa Binondo, Maynila, binabati ko ng isang palang gabi, Kuya Jojo Yukada, at sa kanyang mahal sa buhay, Sister Mary Rose Remoto, at sa buong pamilya. Isang palang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo kung saan man nakarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. Kaya CJM Quarisma, isang mapagpalang gabi dyan sa Qatar. Kay Sister Jen din sa Singapore. Sister Claire Marigmen dyan sa Singapore. At pinabati ko rin na isang palang gabi, Sister Mary Rose Elton. Magandang gabi dyan. Sabi natin nga mahal na Nanay Yole, isang mapagpalang gabi, Sister Deborah Israel, sa mga nanonood ng Pastor Lahi Live. Amen. Magandang gabi po, Nanay Yole Fonte. At nais ko rin pasalamatan ang ating behind the scene na mga tumutulong para sa gawain po ng Kaharian ng Bugtong at Buhay na Diyos. Lahat-lahat po ng mga tumutulong para sa gawain ng Kaharian ng Bugtong at Buhay na Diyos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, mga kapatid. Maraming salamat. At nais ko rin pasalamatan, mga kapatid, ang likod po sa kamera ng Pastor Lahi Live, ang ating mga nagagandahan ng mga intro girls. Sister Sheena Labad, ang editor ng Pastor Lahi Live, at sa aking mahal na kapatid na masarap magluto, Sister Michelle Kabasag. At sa ating sound operator, at sa ating recording artist na gumagawa ng -1, wala pong iba, Brother Christian Luis Neri. Maraming salamat. Mag-request lang kayo kung ano yung papagawa nyong -1, mag-chat lang kayo kay Brother Christian. Ang isang letra ay 1,000. Joke lang. Libre lang po yan, mga kapatid. Wala tayong dito sa kaharian. Libre lang po ang pagpagawa ng -1 sa tulong ng Bugtong at Buhay na Diyos. At nais ko rin batiin yung mga kasamahan ko dito sa bahay, kay Brother Buwas, Lumong Pasil, kay Sister Elena Neri, kay Baby Yuna Mira. Okay, mga kapatid? Ito ang nangyayari pag lagi tayong sumisigaw. Ngayon, sisigaw na naman tayo kasi medyo na mamaos na talaga ako. So bago tayo patuloy sa unahan, nais ko muna kayong anyayahan na manalangin sa iyong isipan ngayon na ang salita ng Bugtong at Buhay na Diyos, mga kapatid, ay ating papasukin sa ating mga puso. Iwanan po natin ang lahat ng puot, galit, sungit, inggit, at ngit-ngit sa ating mga puso na makapasok po ang banal na espiritu ng ating Bugtong at Buhay na Diyos, na ito po yung magpapaintindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Bugtong at Buhay na Diyos sa banal na kasulatan. Sabi nating mahal na kapatid, si Sir Irma Hinita, magandang gabi po, mahal na
Deborah Israelahi, shalom alikim, alikim shalom, mahal na Sister Erma. So mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng time of trouble? Ano ba ang ibig sabihin ng panahon ng kaguluhan, mga minamahal ko mga kapatid? Mababasa natin ating power verse, Daniel chapter 12 verse 1. Sister Susan Martinez Alcantara, good evening po. Sister Cherry, good evening. Sister Susan, regards daw si Buwas. Namamaos ako mga kapatid. Ganito kasi mga kapatid, pag nag-worship kasi kami, sumisigaw kasi ako. Oo. Ako kumakanta kasi pag nag-worship kami every morning sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, ay, alam mo yun, ibubuhos mo talaga. Kahit inaantok ka pa. Ayan, namamaos kasi talaga ako kapatid. Pasensya na po kung medyo yung boses ko ngayon ay kakaiba. Sabi ni Brother Johnny Baco, mayong gabi, Sister Deborah Israel sa inyong tanan, labi na. Sa mga naglantaw sa Basolay Live, mayong gabi inyong tanan. Og shalom alikim. Alikim shalom, Brother Johnny Baco. Okay mga kapatid, kahit namamaos tayo sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, ay maipa-deliver po sa inyo ng klaro mga kapatid ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng time of trouble? Ito yung panahon ng kaguluhan. O panahon ng kabagabagan. Daniel chapter 12 verse 1. So ang Great Tribulation po mga kapatid ay mangyayari po ito just before sa pagbabalik ng ating bugtong at buhay na Diyos. Keep in mind mga minamahal ko mga kapatid that there have been several other times of trouble for God's people in the past. Marami na pong napagdaanan ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Anong una pang panahon, for example mga kapatid, the children of Israel endured 400 years of tribulation just before the Exodus. Bago po yung mass departure. Ang ibig sabihin po ng Exodus, mga kapatid, Genesis, Leviticus, tama ba? Genesis, Exodus, Leviticus. Genesis, Exodus. So, ang Exodus po, mga kapatid, ang ibig sabihin, mass departure. Ibig sabihin, marami ang lumabas galing sa Ehipto. Yan po ang sinabi ng Gawa, chapter 7, verse 6, mga kapatid. Dumaan po ng time of trouble. Ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. From 303 AD to 313 AD, mga kapatid, during the era represented by the Smyrna Church, mabasa po natin yan sa Revelation chapter 2, verse 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 2:10, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay mga kapatid, nandito na naman tayo sa prophetic time. Bakit prophetic? Yung sinabi dyan, magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. So it means ba, literal ba itong 10 araw? Lagi kong sinasabi mga kapatid, pag prophetic ang pinag-uusapan, pag propesya ang pinag-uusapan, ang equivalent po ng 1 araw ay 1 taon. So, meron pong intense persecution. Grabe yung pag-uusig sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. During sa time ng Smyrna Church, nag-endure po sila ng 10 taon, mga kapatid. In biblical prophecy, 1 prophetic day is equivalent to 1 literal year. Ezekiel chapter 4, verse 6. So, under po ang persecution, under po sa Roman Emperor na si Diocletian, mga kapatid. 10 years po, mga kapatid, ang pag-uusig sa bayan po ng bugtong at buhay na Diyos. Natigil lamang po ito saglit nung panahon po, nag-end po ito ng 313 AD. Sa panahon po si Constantine the Great, yung kwento ko lagi sa inyo, mga kapatid, yung kalahating Kristiyano, kalahating pagano. Nung nagpunta siya sa gera, mga kapatid, nakita siya ng vision sa langit ng cross ang sign, na in this sign you will conquer. So, na-convert siya, mga kapatid, hindi totally converted dahil nanatili yung pagiging pagano niya at pagiging Kristiyano, kaya nag-end yun saglit. Pero saglit lang yun, mga kapatid, nag-end. 313 AD.
nag-issue po siya ng Edict of Milan. Ang ibig sabihin, nag-grant po ito ng mga religious tolerance throughout the Roman Empire. Malaya na po ang mga Kristiyano nung panahon ni Constantine the Great. But before that, God's people, ang bayan po ng bugtong at buhay na Diyos ay inusig at nagtiis sa loob ng 10 taon. 10-year period of tribulation. Kapighatian mga kapatid, but perhaps, yung sinabi ko na pansamantalang natigil yung pag-uusig sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos, sa panahon na umupo si Constantine the Great, 4th century, ay ang nangyari po mga kapatid nung umalis si Constantine the Great, mga kapatid, ay nagpunta siya sa Byzantium para magtayo ng kapital, ng ibang kapital ng Roma. Kasi nga kapatid, medyo humihina ng ekonomiya sa Roma that time. So yung pag-alis si Constantine, iniwan po niya yung posisyon niya sa pontiff o obispo, sa papacy. So ang nangyayari mga kapatid, ang posisyon ngayon ng papacy ay hari na naging pare na naging hari. Dalawa yung pinahawakan niya, church and state. So, doon mga kapatid, nag-umpisa na naman yung persecution. Laban po sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos nung pag-alis ni Constantine the Great at iniwan niya yung posisyon niya sa obispo. Ito po yung tinatawag nung panahon na yun sa kanila ay Dark Ages. Mabasa po natin sa Revelation chapter 12 verse 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 12:6, at tumakas ang babae sa ilang at doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay mga kapatid, sinasabi ko ulit, prophecy ang pinag-uusapan natin. So, ang 1,260 days ay equivalent po ng 1,260 years. Ezekiel chapter 4 verse 6 mga kapatid. So, at tumakas ang babae sa ilang. Sino nga yung babae? Sa pinag-usapan natin previous sa mga live natin, ang babae walang iba kundi ang iglesia po ng bugtong at buhay na Diyos. Jeremias chapter 6 verse 2. Saan dinala? Doon sa wilderness, sa bundok mga kapatid. Pinaghanda ng bugtong at buhay sa isang dako upang nandoon siya sa loob ng 1,260 days. Prophetic, 60 years. So, 1,260 years. So, bakit po tinawag itong panahon na ito during the papal supremacy, 538 AD to 1798 AD, bakit po sa tinawag na Dark Ages, mga kapatid? Dahil po, mga kapatid, ang Biblia ay pinigilan nila. Ang Biblia ay sinusunog nila. Pag once ikaw ay naniniwala, mga kapatid, sa banal na kasulatan, ito po yung panahon ng Inquisition. Pinag-uusig, kini-question ng mga Kristiyano. Pag once naniwala ka, hindi ka nagpailalim sa kanila, pinapatay ka nila. So that's why ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sinecure niya, tinago niya muna ang kanyang iglesia doon sa bundok sa loob ng 1,260 years. So bakit Dark Ages? Kasi mga kapatid, wala pong Biblia that time. Pero nakapagdala ng Biblia, yung bayan ng bugtong at buhay na Diyos, papuntang bundok. So doon nila ininterpret ang Revelation chapter 12 hanggang Revelation chapter 16. So bakit Dark Ages? Dahil sabi ng banal na kasulatan, Awit chapter 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita mo ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. So sino ang nagbibigay ng kaliwanagan? Walang iba po mga kapatid, kundi ang salita po ng bugtong at buhay na Diyos. So ang ginawa nila mga kapatid, pinigilan nila ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Madilim mga kapatid, parang tumingin ka ngayon sa gabi. Ganun kadilim ang panahon nila. Sa panahon na pinapatay sila dahil ayaw nila magpailalim sa Catholicism. So, itong Great Tribulation, mga minamahal ko mga kapatid. Tatay Mel Peñero dyan sa Las Piñas, magandang gabi po, Tatay Mel. Itong Great Tribulation, mga kapatid, corresponds with the time during which the 7 last plagues. Ito po ay katumbas, itong malaking kapighatian, ito po ay katumbas, mga kapatid, sa panahon na ibubuhos na ang 7 salot ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang sabi ng Revelation chapter 15 verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Anong laman nun mga kapatid? Galit po ng bugtong at buhay na Diyos. Yung 7 salot na sinasabi dyan sa Revelation chapter 16, ayan po yung galit ng bugtong at buhay na Diyos. So saan ba yun mapupunta ang galit ng bugtong at buhay na Diyos? Yung
magkakaleprosi ka, yung balat mo mga kapatid na wala nang kagalingan sa sakit, parang ketong, yung dagat magiging dugo. Ano pa? Yung ilog magiging dugo mga kapatid, tapos sobrang init na ng araw. Yun po, basahin nyo yan sa ang pitong salot. So, ang galit po ng bugtong at buhay na Diyos ay directed po ito, laban po ito sa mga sumusuway sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Saan na direct ang galit ng bugtong at buhay na Diyos? Doon po sa mga taong binaluktot ang katotohanan. Doon po sa mga taong inaapi ang kanyang bayan. Biruin mo mga kapatid, 1,260 years yung unang panahon. Paano sila inapi? So ang ganti po ng bugtong at buhay na Diyos para sa mga taong nang-aapi sa kanyang bayan ay itong 7 salot na mababasa po natin sa Revelation chapter 16, mga kapatid. Yun po ang ganti ng bugtong at buhay na Diyos. Sinabi ng Romans chapter 1 verse 18. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Roma 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Diba? Ito'y laban mga kapatid. Ang galit ng bugtong at buhay ng Diyos mapumunta sa mga taong binabaluktot ng katotohanan. Mga nagsisinal mo na may nakita ko sa Facebook mga kapatid, ginawa pa naman niyang makasalanan ng Diyos. Sabi niya, ang una daw nagkasala ay ang bugtong at buhay na Diyos. May mga tao na ngayon ng mga ganyan mga kapatid? Lumalabas na ngayon. Marami na yan sila ngayon mga kapatid. So, itong Great Tribulation also coincide. Kasabay po ito with the Battle of Armageddon. Yung Battle of Armageddon, mababasa po natin yan sa Revelation chapter 16, verse 16 to 17. Pero yung Battle of Armageddon, may specific topic po tayo. In the following days, God willing, sa mga following live natin, God willing, matatopic ko sa inyo yung Battle of Armageddon kasi mahaba po itong topic na ito. So yung malaking kapighatian ay kasabay po nito ang Battle of Armageddon. And it is my belief, mga batid, that the great time of trouble will last only less than a year. Yung kapighatian po na sinasabi sa banal na kasulatan ay hindi po sa abot na 1 taon. May pruweba ka ba, sister? Mayroon po tayong mababasa, mga minamahal ko mga kapatid. Sister, Nanay Dulce, Dulya Gabuko Dakasin sa magpalang gabi. Mahal naming Deborah Israel sa lahat ng mga kapatid. Mapagpalang gabi po, Nanay Dulce. Sister Evernadette, Mangga Cordovero, magandang gabi dyan sa inyo. Sister Efrelyn Roydas, magandang gabi. Sister Jidel May, Tyro Sakama, magandang gabi. Mahal naming Deborah Israel. Sister Margie din, magandang gabi, at kay Elder Leomar Hakama, magandang gabi sa inyong lahat. So mga kapatid, paano ba? Anong proof natin dito? Na darating ang salot sa loob ng 1 araw lang. Revelation chapter 18 verse 8. Ano sinabi dyan? Therefore, shall her plagues come in 1 day. Kaya't ang kanyang mga salot ay darating sa 1 araw. So anong salot ang pinag-uusapan nito? Ito yung 7 last plagues. Ito yung 7 salot sa Revelation chapter 16. So, in biblical prophecy, lagi kong sinasabi, pag propesya na ang pinag-uusapan, mga kapatid, ang 1 day is equivalent to 1 literal year. Pag prophecy hindi po natin pwedeng i-apply yung conversion na ito, mga kapatid, sa ordinary lang. Pag prophecy na pinag-uusapan, applicable po itong 1 day is equivalent to 1 year. Okay? Mabasa natin yan. Ezekiel 4:6 and Numbers chapter 14 verse 34. So, when Revelation says that her plagues come in 1 day, it means within or less than a year. Itong 7 salot na ito, mga kapatid, within, sa loob ng 1 taon, or pwedeng, umiksi pa yan, mga kapatid, or less than a year. So, ano bang mangyari, mga kapatid, bago binuhos ng itong salot? Since the experience of the children of Israel just before the plagues fell on Egypt is a type or symbol, yung nangyari po sa panahon ng Israelita doon sa loob ng Ehipto na naalipin sila doon, mga kapatid, ay kung ano ang nangyari sa kanila, ganun din po ang mangyayari sa bayan po ng bugtong at buhay na Diyos bago po ibubuhos ang 7 salot na dinescribe po dyan sa Revelation chapter 16.
So, atin tong tingnan more closely, examine natin to mga kapatid sa tulong ng banal na Espiritu. But before that, bakit pala napunta pala ang Israelita doon sa Ehipto? Anong nangyari? Remember mga kapatid, si Joseph, anak ni Jacob. Si Joseph na anak ni Jacob mga kapatid, binenta ng kanyang mga kapatid. Nilagay sa butas, binenta ng kanyang mga kapatid. Binenta doon sa, anong nangyari? Nandoon siya sa Egypt. Nakulong siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Dahil sa asawa ni Potiphar. So, as the day goes by, mga kapatid, ang nangyari, ito yung pamaraan ng bugtong at buhay na Diyos kasi inihanda ng bugtong at buhay na Diyos si Joseph para sa parating na gutom doon sa land of Canaan, kung saan nandoon sila Jacob at ang kanyang mga anak. So, ano nangyari? Nanaginip si Pharaoh. Pagpanaginip ni Pharaoh, mga kapatid, walang maka-interpret kahit isa. Ang bugtong at buhay na Diyos lang sa panggitan kay Joseph. Nanaginip ng 7 years of abundance and 7 years of famine. So, sinabihan ni Joseph anong dapat gawin. Tapos nagtanong si Joseph, sino bang ilalagay mo, mahal-ari? Ang sabi ni Pharaoh, wala nang iba kundi ikaw. Kaya naging second in command po si Joseph, mga kapatid. So, after na dumating yung gutom sa land of Canaan, nag-decide sila Jacob, mga kapatid, na pumunta ng Ehipto. Kaya sila nakapunta ng Egypt, mga kapatid. Then after that, namatay si Joseph, may bagong upo na Pharaoh, tapos wala na yung mga kapatid ni Joseph, yung mga descendants na lang, yung mga lahi na lang, ay yung bagong upo po na Pharaoh, mga kapatid, ay wala po siyang idea ano po ang malaking naitulong ni Joseph doon sa Ehipto. Nakita niya, mga kapatid, na lumalaki ang mga Israelita. Na-threaten po siya sa kanyang posisyon, na baka maagawan siya o baka mag-alyansa o mag-aklas ang Israelita at matalo siya. So ang ginawa niya, mga kapatid, inalipin po ni Paraon ang mga Israelita. Sa ilang taon ba, mga kapatid? 400 years of slavery. So after 400 years of slavery, ang mga Israelita, mga kapatid, ay naimpluwensyahan na po sila ng relihiyon ng Egypt. At nawala po ang kanilang paningin sa kautusan ng ating bugtong at buhay na Diyos. So kaya po, mga kapatid, naging alipin sila doon. Kasi si Pharaoh, walang idea sino si Joseph. Bagong upo na Pharaoh. So, before Moses and Aaron met with the Pharaoh, bago po sila makipagkita kay Paraon, remember, nandoon si Moses, mga kapatid, nagbabantay ng tupa ng kanyang father-in-law na si Jethro. Doon siya tinawag ng bugtong at 40 years siyang nasa wilderness, mga kapatid. 40 years. Ayaw pa ni Moses kasi nga utal-utal na siya, hindi na siya makapagsalita. Sinong kasama niya? Inutusan siya ng bugtong at ang kasama niya si Aaron, kapatid niya. So bago po sila nakipagkita kay Paraon, mga kapatid, ay una mo nang kinita nila ang mga leader ng Israel, ang mga elders sa Israel. Para i-encourage po ang mga Israelita sa revival of commitment to God's law, including the Sabbath of creation. Exodus chapter 4 verse 29 to 31. Bago sila nakipagkita kay Paraon, ay nakipagkita muna si Moses at si Aaron sa mga leader sa Israel para i-encourage, para i-revive muli ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi, mga kapatid, sinabi ko nga, dahil sa pagkaalipin nila, nagtatrabaho sila 7 days a week, 7 times talaga, araw-araw, wala silang kapahingan. Nakalimutan na nila, mga kapatid, ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos dahil na-impluwensyahan din sila sa relihiyon ng Ehipto. So, ano bang response ng mga tao, mga kapatid? Nag-response po sila wholeheartedly, ng buong puso. This is why nagalit si Paraon. At anong sinabi niya kay Moses and Aaron? Exodus chapter 5 verse 5. Uri ng bugtong at buhay na Diyos. Pinapahinga mo sila mula sa kanilang trabaho. Galit si Paraon, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, ayaw niya bigyan ng kapahingahan ang alipin niya ng mga Israelita. Nagtatrabaho araw-araw, mga kapatid, ginawa niyang alipin. That's why po, mga kapatid, bago pa nakarating ng bundok ng Sinai sila Moses, ay klaro na po, mga kapatid, sa Israel na ang Sabbath commandment ng ika-4 na utos na remember the Sabbath day to keep it holy, mga kapatid, was part of God's law bago pa po sila nakapunta sa bukid ng Sinai. Exodus chapter 16 verse 22 to 28. Kasi yung Exodus 20, doon pa lang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang 10 utos. At saan niya ibinigay? Exodus 31. Doon niya binigay, mga kapatid, sa bundok ng Sinai, binigay niya kay Moses 2 tapyas na bato.
2 tables of stone. Pero, Exodus 16 pa lang, alam na nila ang patungkol sa araw ng kapahingahan ng bugtong at buhay na Diyos, Sabado. Dahil sa loob ng 6 na araw, nagpapaulan ng mana ang bugtong at buhay na Diyos. Yung panahon na sa wilderness na sila, nagpapaulan ng mana ang bugtong at buhay mula sa langit sa loob ng 6 na araw. Kaya sinabihan niya ang mga Israelita na sa Biyernes ay dublihin nyo na yung mana kasi ang ikapito na araw ay walang mana na mahulog galing sa langit. Pero mayroon talaga mga Israelita na matigas ang ulo, lumalabas para tagahanap ng mana. So alam na nila mga kapatid na ang Sabado ay parte ng kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Likewise, bago po magsimula ang malaking kapighatian nitong huling kapanahunan. Kasi yung nangyari po sa bansang Israel, nandoon sila sa loob ng Ehipto mga kapatid, ito po ay type or symbol. Ito po ay parang anino. Ibig sabihin ng anino, ito po ay mangyayari in the future sa ating panahon ngayon, mga kapatid. So bago mga kapatid, ang malaking kapighatian nitong huling kapanahunan, mayroon pong special attention will once again to be called to the subject of worship and the Sabbath commandment. Yun po yung panawagan ng unang anghel. Revelation chapter 14 verse 7. Yun po yung panawagan ng unang anghel. Anghel na hindi bababa galing sa langit Anghel po, ang Greek word is angelos, na ang ibig sabihin, messenger ng bugtong at buhay na Diyos. Pero, kaya ginamitan ng term ng bugtong at buhay na Diyos na angel, kasi kasama na ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Anong panawagan ng unang anghel? Sambahin ninyo siya na gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at ang mga bukal ng tubig. Yun po ang panawagan ng unang anghel. So, itong unang anghel, mga kapatid, is clearly quoting from the Sabbath commandment. Kinuha niya lang po, mga kapatid, kinote niya yung Sabbath commandment. Ano ba yung nakalagay sa Exodus chapter 20 verse 11? Sinabi dyan, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, ang dagat at lahat ng nandoon at nagpahinga sa ikapitong araw. So, kinote lang po ng unang anghel ang kautusan ng bugtong at buhay sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ito po yung panawagan ng unang anghel, mga kapatid. Ang laganap po na muling pagtuklas ng batas ng bugtong at buhay na Diyos, including the Sabbath commandment, including the Sabbath truth, mga kapatid, will be the alarm that wakes the dragon to fury. Sino ang dragon? Revelation chapter 12 verse 9, walang iba kundi si Satan. Magagalit si Satanas, mga kapatid. Dahil patungkol sa Sabado. Because Satan hates Sabbath. Ayaw niya ng Sabado kasi ito yung magpaparemind sa kanya na ang ating bugtong at buhay na Diyos ang Creator. Ayaw na ayaw niya sa Sabado, mga kapatid. He knows that all love relationships are built upon time. Ang lahat po ng mga relasyon sa pag-ibig ay binuo sa oras. So ang gagawin ni Satan, i-destroy niya ang araw ng Sabado. If he can destroy the day that was set apart for God's people to spend quality time with their Creator, sa ating manlilikha, ang bugtong at buhay na Diyos, he can destroy the relationship as well. Ganun ang mangyayari. Pag wala ka ng oras, mga kapatid, sa ating bugtong at buhay na Diyos, ibig sabihin yan, mga kapatid, yung relasyon mo sa bugtong at buhay na napapalayo ka na sa Kanya. Kasi yung ikapitong araw, yung pinabanal ng bugtong at buhay na Diyos, yung ikapitong araw, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ginawa niya lahat sa loob ng 6 na at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Ito po yung nag-signify, mga kapatid, ito po yung silyo ng bugtong at buhay na Diyos, ang ikapitong araw. So, nakikita natin yan, mga kapatid, pag na-destroy ni Satanas yung Sabado, yung spend time natin, yung oras natin sa bugtong at buhay na Diyos, ma-destroy din niya yung relationship natin sa bugtong at buhay na Diyos. We see this happen over and over again between husbands and wives or between fathers and sons. If two people, remember always, if two people stop spending quality time together, soon the relationship will fall apart. Pag ang dalawang tao ay tumigil na sa pagbibigay ng oras sa bawat isa, yung relasyon na yan ay masisira. Hindi katagalan, masisira yan. Pag wala ka ng time sa iyong mahal sa buhay, katagalan yan, masisira yung relasyon. Kasi yung relasyon, mga kapatid, lahat po ng relasyon sa pag-ibig ay binuo po sa oras. Kaya minsan sinasabi natin, wala ka na talagang pagmamahal sa akin. Bakit? Wala ka na kasing time. Diba, ganun, usually, ganun na sinasabi natin sa ating mga mahal.
So, ano nangyari mga kapatid? Nang tumugon po ang mga Israelita sa tawag ng bugtong at buhay na Diyos na panalitihing banal ang araw, ang ikapitong araw na Sabat, nagalit po si Paraon. Nagalit po si Paraon mga kapatid. He knew that as long as the people focus only to work, wala na silang panahon na isipin pa ang kanilang kalayaan. Kaya hindi niya pinahinga ang kanyang mga aliping Israelita. Kaya hindi niya binigyan ng kapahingahan mga kapatid. Kasi pag once ang tao walang ginagawa, maraming naiisip. Kaya lagi silang nagtatrabaho sa loob ng 7 araw mga kapatid, walang kapahingahan. Kasi kung bibigyan niya ng kapahingahan, baka mag-isip ang mga Israelita ng kanilang kalayaan, mag-alyansa, mag-aklas. Matatalo talaga ang si Pero kasi marami na ang Israelita eh. Kaya ang ginawa niya, pinagtatrabaho niya na para hindi magkaroon ng oras na mag-isip patungkol sa kanilang kalayaan. And Satan is using the very same strategy today. Alam nyo anong goal ni Satan? Ang goal po ni Satan ay panatilihin tayong busy mga kapatid. Araw-araw, trabaho, sobrang abala po natin sa mga alalahanin ng buhay na ito so that we have no time to worship our Creator. Pag busy ka na, wala ka ng time magdasal, wala ka ng time mag-worship, wala ka ng time magpasalamat. Kaya ang gusto ni Satanas, ang trabaho ni Satanas ngayon, the same sa ginawa ni Paraon mga kapatid, ang trabaho ni Satan ngayon ay bigyang maraming pagkakabisihan ang tao nang wala na siyang panahon sa kanyang tagapaglikha, ang bugtong at buhay na Diyos. Kahit araw na Sabado, mga kapatid, kinukuha pa natin yan sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi sa atin yung araw na yan mga kapatid. Pinabanal yan ang bugtong at buhay na Diyos para din sa atin. Alam mo mga kapatid, hindi naman tayo robot mga kapatid. Napapagod, naglulubat ngayong robot. Kaya grabe, ang araw ng Sabado, pabor na po yan sa atin na binigyan tayo ng araw ng kapahingahan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo sa trabaho mo, nagre-request tayo minsan ang tawag nan, rest day. Nagre-request na ng rest day kasi nakapagod talaga magtrabaho din. Pero ang gusto ni Satan, lagi kang panatilihing busy para wala ka ng time magdasal, wala ka ng time mag-worship, wala ka ng time magpasalamat, at wala ka ng time magsamba para sa ating bugtong at buhay na Diyos. He knows mga kapatid, alam po ni Satan that if he can cause people to neglect the Sabbath rest, he will never have time to think seriously of salvation. Alam po ni Satanas yan. Pag napabayaan natin ang araw ng Sabado, hindi na tayo nagpupunta mga kapatid kasi busy tayo sa trabaho. Marami tayong ginagawa sa araw ng Sabado. Ibig sabihin mga kapatid, wala na tayong oras para isipin ang ating kaligtasan, na seryosohin natin na isipin ang ating kaligtasan. Looking down through history to the end of time. Simula pa nung una mga kapatid, alam na po ng bugtong at buhay na Diyos that His faithful people would keep the Sabbath of the 4th commandment. Alam na po ng bugtong at buhay, simula pa ng una mga kapatid. Simula pa ng una, alam na ng bugtong at buhay na Diyos na ang kanyang tapat na mga lingkod mga kapatid ay pinapanangilin ang araw ng Sabado. So that is why, in connection with that revelation, ano po ang advice ng ating bugtong at buhay na Diyos sa kanyang tagasunod? Matthew chapter 24 verse 20. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mateo 24 versikulo 20. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay hindi sa taglamig ni sa araw ng Sabat. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Bakit ganun mga kapatid? Ipanalangin ninyo ng inyong pagtakas ay hindi sa taglamig ni sa araw ng Sabat. Bakit ang taglamig? Mahirap pong mag-travel pag taglamig. Naalala ko yung nag-training ang ating mga mahal na mga pastor at elder. Hirap talaga sila mga kapatid, umulan, tapos sobrang lamig pa. Hirap mag-travel mga kapatid, may mga anak ka pang bitbit. Tapos bakit hindi sana sa araw ng Sabat? Kasi yung araw ng Sabat mga kapatid, automatic nandoon tayo sa bahay, sambahan ng bugtong at buhay. Wala tayong bitbit na gamit. Alam man, binibitbit natin lagi yung gamit natin mga kapatid. Sa araw ng Sabado, yung buong natin, mga damit, hindi naman. Nagpunta tayo sa araw ng Sabado para magsamba. So kaya ipanalangin natin na hindi sa taglamig, na sobrang lamig, lalo pag wala ka na dalang jacket, may mga anak ka pa,
At lalo na sa araw ng Sabado. Why? Wala tayong madadala talaga, mga kapatid. In Moses' day, sinubukan po ng galit na si Paraon na ibaling po ang puso ng kanyang mga Israelitang alipin laban sa kanilang Diyos. Inuudyukan po ni Paraon ng bayan ng bugtong at buhay na Diyos na magalit sila sa ating bugtong at buhay na Diyos. Anong pamaraan? Sa anong paraan, mga minamahal ko, mga kapatid? By forcing them to produce the usual quota of bricks without providing the necessary straw. Ilan ba ang pinoproduce nila na bricks, mga kapatid? Ito yung mud brick, ha? Ilan ba? 2,000. Almost 2,000 or more than pa. Ano ba ang kanilang itinatayo, mga kapatid? Pit home po, mga kapatid. Ibig sabihin, store city. Ito po yung purpose nito. Ito po yung store city or supply center na ginawa po ng Israelita, mga kapatid, para kay Paraon. Yung mga supply nila, doon nila nilalagay sa pit home. Yun po yung ginagawa nila, mga kapatid. So, sa anong paraan pinahirapan niya ang mga Israelita? Nung panahon, mga kapatid, na gustong bigyan ng kapahingahan, ng bugtong at buhay sa panggitan ng kanyang sugo na si Moses, ang mga Israelita, sa anong paraan? Pinipilit sila na mag-produce ng usual quota, example, 2,000, without the necessary straw. So ano ba ang purpose ng straw, mga kapatid? In ancient time, mga minamahal ko, mga kapatid, ang enslaved po ng mga Israelita, yung mga alipin ng mga Israelita doon sa Ehipto, ay minimix po nila, hinahalo po nila ang putik, mud, water, and straw para maka-form po sila ng bricks. And then after that, nilalagay nila sa molder, minomold nila, and then hinayaan po nilang matuyo sa ilalim ng araw ng Egypt. Kasi, mga kapatid, hindi na nila pinapadaan sa yung apoy, pinapainitan nila. Kasi yun ang ginagawa natin ngayon eh. Yung mga bricks ay dumadaan na sa matinding apoy para mas lalong tumibay siya. Pero sa kanila, mga kapatid, hindi na nila pinapadaan sa apoy. Binibilad lang nila sa araw. So yung straw po, mga kapatid, nakakatulong po siya para pagbigkisin yung putik at buhangin. Binder siya ba? Para mag-bind yung putik at buhangin, kailangan ng straw. At lalong ang tulong po ng straw ay mas lalong pinapatibay nito ang mga bricks para hindi madaling gumuho. Hindi siya soft ba, hindi siya malambot. And it also allowed, mga kapatid, the bricks to dry more quickly in the sun. Mas madali din siyang patuyuin sa ilalim ng araw. So ang purpose ng straw ay pagbigisin ang putik at buhangin. Pero ang ginawa ni Paraon, pinipilit niya ang mga aliping Israelita na i-produce ang usual quota, mga kapatid, without the straw. So nahirapan talaga ang mga Israelita. Para ang gusto kasing iparating ni Paraon, para magalit ang Israelita sa kanilang Diyos, mga kapatid, sa ating bugtong at buhay na Diyos. And the same way, mga kapatid, before the tribulation, sa ating panahon ngayon, the government will use political and economic sanctions to pressure God's end-time people into receiving the mark of the beast. The same way, ngayong panahon natin, gagamit po ang pamahalaan ng mga parusang politika at ekonomiya para pilitin po ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos nitong huling panahon na tanggapin ang marka ng mabangis na hayop. The same kung anong ginawa ni Paraon. Ganon din po ang gagawin sa atin ngayon, mga kapatid, nitong huling kapanahunan. Tayo po na bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Sa ano pong paraan, mga kapatid? Ano pong mangyayari sa bayan ng bugtong at buhay? Revelation chapter 13, verse 17. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 13:17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So pag hindi ka nagpamarka sa mabangis na hayop, o hindi ka nagsamba, hindi ka makakabili at hindi ka makapagbili. Ito po ang gagawin ng church and state, mga kapatid. Ito po ang gagawin nila sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Gagawin nila, mga kapatid. Iipitin nila ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Pag nakita nila, mga kapatid, na kahit na inipit na nila ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos, ay hindi pa rin talaga hindi pa rin sumuko ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos, nanindigan pa rin sa tulong ng banal na Espiritu. Then after that, there will be a final phase. Ito yung death decree. Ito na yung papatayin po tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. Kung hindi tayo makuha hindi tayo makabili,
hindi tayo makuha sa ganyang pamaraan, tatalo na po yan, diretso na yan sa final phase, kamatayan. Papatayin tayo, uusigin tayo, ito, torture tayo mga kapatid. Ano sabi ng Revelation chapter 13 verse 15? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 13:15, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So sa previous na mga topic natin, alam na po natin sino yung hayop, mga kapatid, yung mabangis hayop. Yung Revelation 13, Revelation chapter 13 verse 1 to 10, ito po yung hayop na lumabas sa dagat. Ibig sabihin, ito yung papacy, the loss of power, 1798. At dito naman sa Revelation 13 verse 11, mga kapatid, and onwards, ay ito po yung pangalawang hayop, mga kapatid. Walang iba kundi ang apostate. Apostate, mga kapatid. Anong apostate? Apostate Christianism. Walang iba, ang Amerika. So unang hayop sa Revelation 13, 1 to 10, papacy, namatay, nasugatan, loss of power, at lumabas tong pangalawang hayop na mula sa lupa. So ano gagawin nila, mga kapatid? Pag hindi ka sumamba, hindi ka magpamarka, o hindi ka magsamba sa mabangis na hayop, ay papatayin. Pag hindi ka nakuha sa panahon na inipit tayo, mga kapatid, nanindigan ka pa rin, diretso na, mga kapatid, papatayin na tayo, mga kapatid. At this time, the great tribulation begins, and the 7 last plagues starts to fall. Nag-uumpisa na ang malaking kapighatian, mga kapatid. Itong panahon na ito ay mag-uumpisa na ang malaking kapighatian at yung 7 salot. Sabay-sabay yan, mga minamahal ko, mga kapatid. Sabay-sabay lahat ang pangyayari dito sa mundong ito. So, ang time of trouble po, mga kapatid, ito nga panahon ng kaguluhan, mag-uumpisa po ito sa galit po ni Satan laban po sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Nagalit siya, mga kapatid. Galit siya sa mga tao, mga kapatid, na sumusunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang sabi ng Revelation chapter 12 verse 17. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, nang magkagayoy nagalit ang dragon sa babae, at yumaon upang makigdigma laban sa iba pa niyang mga supling. So, sino ang babae? Iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Sino ang dragon? Si Satan, Revelation 12:9. At sino yung mga supling? Ito yung mga sumusunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. So, this end time, mga kapatid, church and state will unite again. Para i-oppose ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Haharap po tayo sa mga hukuman, mga kapatid. I-persecute tayo. All kinds of persecution. Lalo na ngayon, nagka-modernize na ang torture. Hindi. Alam mo, noon, sinusunog, pero ngayon, modernized na ang torture. Dahan-dahan ka napatayin, mga kapatid. Hanggang sa isuko mo ang iyong pananampalataya. Dahan-dahan ka napapatayin. Kasi, nasa modernization na tayo eh. Ang marami po ang mamamatay dahil sa pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Marami po, mga kapatid. At wag po kayo mag-alala dahil meron pong gift of martyrdom na tinatawag. Ito po yung, alam mo, ibig sabihin ng martyr? Yung kahit nasasaktan ka na, mahal mo pa rin. Yan po yung martyr. Para mas maintindihan natin. So magbibigay po ang bugtong at buhay na Diyos ng gift of martyrdom. Kahit patayin ka na, kahit anong gawin sa'yo ay nanindigan ka pa rin sa bugtong at buhay na Diyos. Ito po yung regalo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, nagumpisa ang time of trouble sa galit po ni Satan sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos na sumusunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. At paano po ito nagtapos? Nagtatapos po ito, mga kapatid, sa galit naman ng bugtong at buhay na Diyos sa mga taong sumunod sa mabangis na hayop. Revelation chapter 14 verse 9 to 10. Anong paraan nag-umpisa? Nag-umpisa sa galit ni Satan laban sa atin, na sumusunod tayo sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, at magtatapos ito sa galit ng bugtong at buhay na Diyos doon sa mga taong nagsamba at nagpamarka sa mabangis na hayop. So this time, wala na pong second chance, mga kapatid. The main reason, this last period of time, itong huling kapanahunan will be so intense is because it will come after probation closes for the lost.
close probation na sa mga taong hindi tinanggap ang bugtong at buhay na Diyos. Sirado na po ang pintuan. Hindi ka na pwedeng magsisi, mga kapatid. Close probation. Akala nyo yung pagbabalik ng bugtong at buhay, doon ka pala pwede ka pang magsisi? No. Wala na pong pwedeng magsisi, mga kapatid. Sa time na ang 7 salot, mga kapatid, ay bubusan ng bugtong at buhay, ibig sabihin, sirado na ang kaligtasan. Close probation. And God gave the very first prophecy about it to His servant Daniel. Daniel chapter 12 verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At Daniel 12:1, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, ang dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Kaya sinabi ng ating mahal at kagalang-galang na pasulahi, hindi niya mabigkas sa kanyang mga labi kung ano ating mapagdaanan ngayong huling kapanahunan. Ano sinabi dito? Hindi nangyari kailanman mulang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. You see, mga kapatid? At sino ba to si Miguel? Si Miguel daw, mga kapatid, ang dakilang prinsipe na tumatayo. So, sino si Miguel? Yung Michael po, mga kapatid, ang meaning po in Hebrew name, ang Hebrew meaning po ng Michael ay, who is like God. Kagaya ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. So, in Jude chapter 1 verse 9, sa Judas kapitulo 1 versikulo 9, he is called the Archangel. So, Michael, the Archangel. And in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang sinabi po dyan, mga kapatid, the voice of the Archangel will raise the dead in Christ. Ang boses daw po ng Arkanghel ay bubuhayin muli ang mga namatay dyan sa ating bugtong at buhay. So, yung unang pagkabuhay ito, ha? So, at dito, tandaan ninyo, voice of the Archangel. At dito sa John chapter 5, verse 26 to 28, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, His voice will raise the dead. His voice will raise the dead. So, sino si Michael the Archangel? Walang iba, mga kapatid. Ang Michael the Archangel, tumutukoy po yan sa ating bugtong at buhay na Diyos. Kasi ganito yan, mga kapatid, kapag nag-iiba po ang posisyon ng bugtong at buhay na Diyos, nag-iiba din po ang kanyang pangalan. Si Michael the Archangel, warrior siya dito, mga kapatid. So, ang bugtong at buhay na Diyos yan, mga kapatid. Sa panahon na nagkagira ang langit, ang kalaban ni Lucifer ay si Michael the Archangel. Ating bugtong at buhay na Diyos po yan, mga kapatid. Tumutukoy po si Michael the Archangel, Michael the Archangel sa ating bugtong at buhay na Diyos. So, bantayan po natin, mga kapatid, sa panahon po na mag-umpisa na po ang malaking kapighatian, the cases of all people will have been forever decided. Tapos na. Close probation. The door of salvation and grace will close for the world. Sirado na po ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Sirado na po ang kaligtasan. Pintuan ng kaligtasan, mga kapatid. Sirado na po. Kagaya po ng pagsara po ng pintuan sa arka sa panahon. Sa panahon ni Noe bago ipinadala ang baha. 7 days before the flood began, close na po ang pintuan, mga minamahal kong mga kapatid. Then, anong mangyayari? At the time po, mga kapatid, our Lord Jesus Christ will declare. I-deklara na po ng bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 22, verse 11 to 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 22:11 hanggang 12. Ang liko ay magpakaliko pa, ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakamatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng gantimpala ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito na po yung declaration ng bugtong at buhay na Diyos. That it means, mga kapatid, close provision. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Sirado na po ang pintuan ng kaligtasan at ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Anong bitbit ng bugtong at buhay na Diyos? That's why, pagbaba ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, bitbit na niya ang gantimpala para sa atin. Sa anong paraan? Including the 10 Commandments.
So, ang question ko lang, mga minamahal ko mga kapatid, sa pagsunod ba natin sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, lagi kong sinasabi ito, nakagawa na po ba tayo ng mabuti sa ating kapwa? Hindi tayo nagnakaw, hindi tayo nangalunya, hindi tayo nagsinungaling. Nakagawa na ba tayo ng mabuti sa ating kapwa? No, hindi pa mga kapatid. Para saan yun mga kapatid? Individual po ang pagsunod natin sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. If you love me, keep my commandments. Sumunod ka sa kautusan ng bugtong at buhay dahil mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos. Pero nakagawa ka na ba ng mabuti sa iyong kapwa? Not yet mga kapatid. So sa anong paraan tayo gantimpalaan ang bugtong at buhay na Diyos? Matthew chapter 25 verse 35 to 40. Ako'y nagugutom, pinakain mo. May taong nauhaw, pinainom mo. May taong dayuhan, pinatuloy mo. May taong nakakulong at nasa hospital, dinalaw mo. May taong gutom, pinakain mo. May lumapit sa bugtong at buhay na Diyos ang panahon na yan. Panginoon, sa ano bang paraan na ginawa namin to sa iyo na ikaw aming pinakain, ikaw aming pinainom, ikaw aming dinamitan sa panahon na hubad ka? Anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Kung ano ang iyong ginawa sa iyong kalitliitan na kapatid, ay ginawa mo sa akin. Doon po mga kapatid, doon ka palang nakakagawa ng mabuti sa iyong kapwa. At dahil yan sa tulong ng banal na Espiritu. Yung pagsunod natin sa kautusan mga kapatid, sa pagmamahal natin yan sa bugtong at buhay na Diyos. If you love me, John 14:15, keep my commandments. Sinunod natin ang kautusan dahil niligtas tayo ng bugtong at buhay na Diyos. At in gratitude and love, tayo po ay susunod sa kautusan ng bugtong at buhay. Pero hindi pa po tayo nakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Tandaan po natin yan. Alam mo mga kapatid, itong huling kapanahunan, darating ang persecution, papatayin ang lahat ng sumampalataya at sumusunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. And the great time of trouble, darating po itong lahat mga kapatid. Ano po sinabi ng Jeremias chapter 30, verse 7? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Jeremias 30, versikulo 7, ay sapagkat ang araw na iyon ay dakila, na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya ay maliligtas doon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Yun pala mga minamahal ko mga kapatid, Jacob's trouble. Jacob's trouble mga kapatid. Ito yung panahon mga kapatid na ang bugtong at buhay na Diyos. Actually, na-topic ko na ito. Yung sanctuary mga kapatid, dalawa. Heavenly sanctuary and earthly sanctuary. Yung earthly sanctuary ay replica po yun ng heavenly sanctuary na pinagawa po ng bugtong at buhay na Diyos kay Moses. So yung earthly sanctuary mga kapatid ay every once a year, pumapasok po ang high priest doon sa most holy place, Day of Atonement o tinatawag na Yom Kippur sa Israel. Ito po yung araw ng pagtatabon sa kasalanan ng Israelita, cleansing time, judgment day. So, itong panahon na ito mga kapatid, ay ang bugtong at buhay na Diyos, after niya nagpapako doon sa kalbaryo ng cross, wala na yung presensya niya doon sa earthly sanctuary. Wala na po mga kapatid. That's why yung Hebreo chapter 10 verse 26 na hindi nila tinanggap ang katotohanan at nagpatuloy sila sa kanilang kasalanan. Kasi John chapter 14 verse 6, ang katotohanan ay walang iba, ang ating bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So after na nagpapako ang bugtong at buhay na Diyos, nahati na po yung kurtina. From top to bottom mga kapatid, nag-separate sa holy place and most holy place. Na-expose na po ang most holy place. So wala na po ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Pero anong ginagawa ng Israel? Nagpatuloy pa rin sila sa paghahandog. Tinalikuran nila ang katotohanan in which yun ang bugtong at buhay na Diyos. So, after ang papako ng bugtong at buhay na Diyos, so ang ating mediator ngayon, ang ating tagapamagitan ngayon ay walang iba, kundi ang ating bugtong at buhay doon sa heavenly sanctuary. Siya po ang namamagitan sa every time na nagkakasala tayo mga kapatid. Siya po ay nagiging abogado natin mga kapatid. Nandoon po siya sa most holy place. Ginagawa pa niya, hindi pa siya nakalabas mga kapatid. At that time na lumabas po ang ating bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, doon sa sanctuary, heavenly sanctuary, the case of every soul will have been decided. Tapos na. Kaya diba, pagbaba ng bugtong at buhay na Diyos, bitbit na niya ang gantimpala.
Sa panahon na lumabas na ang bugtong at buhay na Diyos doon sa heavenly sanctuary, ay tapos na po, decided na po kung ikaw ba ay ligtas o hindi ligtas. Kung nakasulat ka ba sa libro, sa aklat ng buhay o wala, mga kapatid. Wala na pong dugo, mga kapatid, na i-atone para maglinis sa ating mga kasalanan. Kasi nga, tapos na ang kanyang trabaho sa pagiging abogado para sa atin. Tapos, ano mangyayari? Yung pagkatapos, mga kapatid, ang pumipigil na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ay aalisin na sa lupa. I-withdraw na po ng bugtong at buhay na Diyos ang proteksyon. Kung paano pong si Jacob, mga kapatid, ay pinagbantaan po ng kanyang galit na kapatid, gayon din po ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Sino ba nag-udyo kay Esau, mga kapatid? Walang iba si Satan. Magalit ka sa kapatid mo, patayin mo yan. Ganon din po ang gagawin ni Satan itong huling mga kapanahunan. Tayo po na mga Sabbath keeper, mga kapatid, tayo po na bayan ng bugtong at buhay, uusigin po tayo, mga kapatid. Uusigin tayo sa mga ating mga kaaway. Yung mga tao, mga kapatid, na naghahangad, nalilipulin tayo. Ganun po ang gagawin in the last days, kagaya sa panahon ni Jacob. At habang si Jacob naman ay nakipagbuno, mga kapatid, buong gabi para sa kaligtasan mula sa kamay ng kanyang kapatid na si Esau. So tayo din, mga kapatid, itong huling kapanahunan, tayo na mga pinili ng bugtong at buhay ni Diyos, tayo na bayan ng bugtong at buhay ni Diyos, will cry to God day and night for deliverance, para tayo iligtas galing sa ating, laban sa ating mga kaaway na nakapaligid sa atin, mga kapatid. Iiyak tayo, mga kapatid. Takot na tayo, mga kapatid. Tingnan mo si Jacob, natakot siya. Tingnan mo yung mga asawa niya, kapatid, pinaghiwalay niya para kasalubong si Esau, safe lang yung asawa niya. Ganun po ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Si Jacob buong gabi nananalangin sa bugtong at buhay na Diyos. Si Jacob, mga kapatid, alam niya ang kasalanan niya sa kanyang kapatid. Alam niya, mga kapatid, ang kasalanan niya sa kanyang kapatid na si Esau. Doon niya naalala yung kasalanan niya, mga kapatid, anong ginawa niya. Pero hindi po sumuko si Jacob, mga kapatid. Natutunan po niya na ang bugtong at buhay na Diyos ay maawain. Hindi po siya sumuko. Hindi niya talaga binitawan ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Nitong huling kapanahunan, mga minamahal ko, mga kapatid, ganun din po ang mararanasan ng bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Tinatawag itong Jacob's trouble, na umaabot tayo sa point, mga kapatid, na akala mo nanalangin ka na walang nakikinig sa iyo, kasi nga ang proteksyon ng bugtong at buhay na Diyos ay i-withdraw na niya dito sa mundong ito. Pero wag kang mag-alala, silyado ka na. Ibig sabihin, ligtas ka na bago yan gawin ng bugtong at buhay na Diyos, na i-withdraw niya yung proteksyon niya. Kasi at the time na i-withdraw ng bugtong at buhay na Diyos ang proteksyon niya, mga kapatid, ang papalit niya si Satan na kukontrolin na niya ang mundo. So, ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos, ipapadiscourage siya ni Satan. Wala na, iniwanan na, i-give up mo na yung Sabado, i-give up mo na yung Diyos mo. Iniwanan ka na. Yun po ang gagawin ni Satan itong huling kapanahunan. Pero huwag kang mag-alala, mga kapatid. Sabi ko nga, silyado na po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Ligtas ka na. Pero susubukin tayo, kagaya ni Jacob. Yung akala mo, mga kapatid, na walang nakikinig sa iyong panalangin. Kasi lumabas na po ang bugtong at buhay na Diyos doon sa heavenly sanctuary. Withdraw niya ang kanyang protection. At kung ano po ang ginawa ni Jacob, mga kapatid, na hindi niya talaga binitawan ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, I will not let you go unless you bless me. At ano po ang nangyari? Tinanong siya ng bugtong at buhay na Diyos, anong pangalan mo? Jacob. Kasi ang Jacob is cheater, ang ibig sabihin. From now on, you will no longer Jacob, but Israel. Ikaw ay nagtagumpay sa Diyos at sa tao. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos. Ganon din po ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Huwag lang natin i-give up, mga kapatid. Huwag natin isuko ang ating panindigan. Huwag natin isuko ang ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Akala natin, mga kapatid, pinabayaan natin ang bugtong at buhay na Diyos, dadalhin po tayo sa Jacob's trouble para doon mo ma-realize na kailangan mo ang bugtong at buhay, yung mga kasalanan mo, mga kapatid, na dapat mong pagsisihan. Na alam mo, mga kapatid, na nagkasala ka sa bugtong at buhay na Diyos.
At kung paano po, mga kapatid, ang pakipaglaban, pakipagbuno po ni Jacob, ganun din po ang ating gagawin in these last days sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. I will not let you go unless you bless me. So for the first time in the world's history, God's Spirit will be completely withdrawn for the lost. Kukunin na po ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang espiritu sa mga taong hindi na talaga nagbalik sa kanya. Close probation. The saved will be forever sealed and the lost forever lost. No more changing teams. Hindi na pwede na, dyan na lang ako sa inyo. Hindi na po pwede, mga kapatid. Sirado na ang pintuan ng kaligtasan at ng grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Nevertheless, we have nothing to fear. Yun po ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pahayag 3:10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, mga minamahal ko, mga kapatid, tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ano sinabi ng Matthew 24:13? Ang magtitiis hanggang wakas, maliligtas. Kasi susubukin talaga ang ating pananampalataya, mga kapatid. Sa panahon, mga kapatid, na mag-withdraw na ang protection ng bugtong at buhay, huwag ka mag-alala, silyado na po tayo. Ligtas na tayo, nandoon na tayo sa libro o sa aklat po ng buhay. Pero susubukan ang ating pananampalataya hanggang saan tayo, mga kapatid. So after that, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos sa panahon na nangailangan na tayo, mga kapatid, doon darating ang bugtong at buhay na Diyos. So, yung 7 salot, mga kapatid, if no one is converted by the plagues, kung wala namang makonvert pala sa 7 salot na ito, then bakit inalaw ito ng bugtong at buhay na Diyos? Bakit po inalaw ng bugtong at buhay na Diyos? For 1,000 of years, God's Spirit has worked in the hearts of them, of men. Ang espiritu po ng bugtong at buhay na Diyos ay nagtatrabaho sa puso po ng bawat tao. Sa libu-libong taon, ang espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ay kumikilos sa puso po ng mga tao. Kagaya na lang po na binigay ng pagkakataon ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon ni Noe. Ilang years bang nagtiis ang bugtong at buhay na Diyos? Sa corrupted generation sa panahon ni Noe, 120 long years, mga kapatid, yun ang mensahe natin kagabi. Pero ang tao nakinig ba? Wala. Wala. Ginawa pa nilang tanga-tanga si Noe. Sabi nila parang may sayad si Noe kasi nagpatayo ng arka doon sa tuktok ng bundok. Hindi sila nakinig sa panawagan. 120 years po, mga kapatid. May timetable po ang ating bugtong at buhay na Diyos. May timetable, mga kapatid. Kung oras na sa kanyang pagbabalik, oras na, handa ka man o hindi. That's why ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos compared to the days of Noe. Matthew chapter 24 verse 38. So sa time na i-withdraw na po ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang protection sa mga tao, dito na po may papakita ni Satanas kung ano ang magiging kalagayan po ng isang daigdig na lubusan na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Papalit na. Pati yung mga anghel, mga kapatid, mag-withdraw na yon lahat, mga kapatid, sa protection. Ito ngayon, Jacob's trouble. Mag-withdraw na yan. Ang papalit niyan, mga kapatid, ito na ang mga aliporo si Satan na si Satan. Sila na maghahari dito, mga kapatid. Udyukan niyang mga kaaway. Yan sila na kaya may salot. Kasi dahil yan sa bayan ng Diyos. Dahil yan sa mga Sabbath keeper. Yan, sige, usigin nyo yan. Yun po ang trabaho ni Satanas, mga kapatid. Kaya't sa wakas ay pahihintulutan na ng bugtong at buhay na Diyos ang mga hangin ng alita na umihip na walang hadlang. But not before His servants are sealed. Revelation chapter 7 verse 1-3. 4 na anghel nakahawak ngayon sa 4 na corner sa mundo. Ibig sabihin, buong sanlibutan. North, South, East, and West. Nakahawak, mga kapatid. Hinawakan nila, mga kapatid. Ito po yung symbolic representation sa buong sanlibutan. Yung 4 na corner. Yung 4 na anghel, mga kapatid. Yung hangin doon, ay ito po yung alitan, war, lahat. Judgment ng bugtong at buhay na Diyos. Yung anghel po na nag-hold back, sabi ng anghel, wag muna. Hanggat hindi pa namin nasisilyuhan lahat ng lingkod ng bugtong at buhay na Diyos. Ito po yung nag-hold po, mga kapatid, pumipigil. Ito po ay nagsisimbolo sa habag at awa ng bugtong at buhay na Diyos. Dito sa final events, mga kapatid, allowing time for sealing of His people. Ito po yung humahawak, mga kapatid. Alam mo yung humahawak ngayon? Ang awa at habag ng bugtong at buhay na Diyos.
Huwag muna. Hinahawakan po yan, mga kapatid. Dahil po yan sa pagmamahal sa awat habag ng bugtong at buhay na Diyos. Ibig ng Diyos na maligtas ang lahat. Alam mo, kapatid, pag iniisip mo na yung malaking kapighatian, masasabi mo, nakatakot pala, sister, mag-withdraw pala ang proteksyon ng bugtong at buhay na Diyos. Pero huwag kang mag-alala. Sinasabi ko nga, mag-withdraw man ang proteksyon ng bugtong at buhay na Diyos, silyado ka na, natatakan ka na, nakasulat ka na sa libro ng buhay. Pero susubukan tayo, mga kapatid. Lahat tayo ay tila nakakagawa ng mga nakakatakot na larawan kapag iniisip po natin ang darating na malaking kapighatian. Kaya sinabi ng ating mahal kagalang-galang na pasuray, hindi ko mabigkas sa aking mga labi kung ano inyong pagdadaanan. Kasi ganun po kahirap, sabay-sabay po yan, mga kapatid. Gutom, gera, Sunday law, Jacob's trouble, 7 salot, sabay-sabay yan lahat. Tingnan po natin yung prophetic discourse ng bugtong at buhay doon sa Mount of Olives. Ano po yung statement ng bugtong at buhay? Matthew chapter 24 verse 21 to 22. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mateo 24, versikulo 21 hanggang 22. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyari, buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yun, mga kapatid, malaking kapighatian na di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. Pero huwag kang mag-alala, huwag po tayong mag-alala, dahil ang promise po, ang pangako po ng bugtong at buhay na Diyos, ay dahil po sa kanyang hinirang, dahil po yan sa atin, mga kapatid, paiikliin po ng bugtong at buhay na Diyos ang mga araw na yaon. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. All throughout Scripture, we see example of the Lord saving His people. Marami tayong makita, mga kapatid, na niligtas ang bugtong at buhay na Diyos. Sa pamagitan ng kapighatian, hindi sa kapighatian. Not from it, okay? Noah was not saved from the flood, but through it. Sa pamagitan ng baha, niligtas siya ng bugtong at buhay na Diyos. Pinakita ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Pinagawa niya si Noe ng arka. So si Daniel was not saved from the lions then, but through it. Sa pamagitan ng pagtapon doon sa yungib ng mga leon, doon sa niligtas ang bugtong at buhay na Diyos. Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kapatid, were not saved from the fiery furnace, but through it. Sa pamagitan po ng apoy, mga kapatid. Paghagis doon sa kanila, 7 times na pinainitan, ay hindi ibig sabihin na kinuha sa, yun nga sinasabi ko, hindi nauna yung rapture bago ang Great Tribulation. Okay? Great Tribulation muna, yung rapture, naniniwala tayo sa rapture, pero doon na yan sa dulo. Doon na yan sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi naman ni-rapture si Shadrach, Meshach, Abednego para hindi nila madaanan yung malaking kapighatian. Napagdaanan nila, pero sinamahan sila ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. In fact, mga kapatid, sa atin din, mga kapatid, He will go through the Great Tribulation with us as well. Sasamahan po tayo sa malaking kapighatian ng bugtong at buhay na Diyos. And the children of Israel were not saved from the Egypt before the plagues fell. Hindi po kinuha hindi na pull out yung children of Israel doon sa loob ng Ehipto bago po, mga kapatid, nagpadala ng 10 salot ang bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon po na nagpadala ng salot ang bugtong at buhay na Diyos sa Ehipto, nandoon po ang bayan ng Diyos sa loob ng Ehipto, mga kapatid. But God demonstrated His love and power by preserving them in Egypt through the 10 plagues. So pinapakita ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng pagprotekta sa kanyang bayan doon sa loob ng Ehipto. Hindi nasama sa 10 salot, mga kapatid. In the same way, nitong huling kapanahunan, sa panahon na ibubuhusan ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang galit, mga kapatid, hindi sa atin, kundi sa mga tao, mga kapatid, na nagsamba sa bangis na hayop. Revelation chapter 16, ito yung 7 salot, ibubuhos ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi po tayo i-rapture, hindi tayo kukunin. Pag sa time yung 7 salot ay ibubuhos ito, nandito po tayo sa mundo, mga kapatid. But God will preserve us. Protektahan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag po tayong mag-alala. God never promised, mga kapatid, that our lives will always be easy. Hindi siya nangako na maging madali ang ating buhay. Kahit na ating bugtong at buhay ay pinagdasal niya ang kanyang mga disipulo.
John chapter 17 verse 15. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Juan 17:15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kahit na po ang ating Panginoong Hesukristo ay kanyang idinalangin po ang kanyang mga disipulo. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Hindi i-rapture ha, bago ang kapighatian. Kapighatian muna, 7 salot muna, ang rapture doon na yan sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Kundi anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ingatan mo sila mula sa masama. Ibig sabihin, i-preserve tayo, protektahan tayo ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon po, mga kapatid, ng 7 salot. So, likewise, si Apostol Pablo din, sabi niya, sinabihan niya ang group of disciples, Gawa chapter 14 verse 22, we must through much tribulation to enter into the kingdom of God. Kailangan natin dumaan ng kapighatian bago po tayo makapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. And in his parable, mga kapatid, sa parable ng 2 tagapagtayo ng tahanan, nagtuturo po ang bugtong at buhay na Diyos na ang bagyo ay darating po kahit naman sa matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At dumating din ang bagyo sa isang mangmang na nagtayo ng kanyang bahay doon sa ibabaw ng buhangin. So, darating po, mga kapatid, ang bagyo, kahit na sabihin natin, yung hindi sumunod sa bugtong at buhay, darating sa kanila ang bagyo, at sa atin, na sumusunod sa bugtong at buhay na Diyos, darating ang bagyo. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. The storm comes to all. Darating ang bagyo, mga kapatid, pero ang importante dito, kung saan ang iyong pundasyon, mga kapatid. Kung sino ang iyong pundasyon. Dapat sa ibabaw ng bato. Na ang bato o wala iba, ang Rock of Ages, wala pong iba, ang ating bugtong at buhay na Diyos. Ito po yung good news sa bawat isa sa atin, na ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. That tayo po ay makakasurvive sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos in this coming tribulation. Tandaan po ninyo yan. Promise po yan ang bugtong at buhay na Diyos. And if you are scared right now, mga kapatid, sabi mo na, paano na lang ang pamilya ko? Paano na lang yung anak ko? Paano na lang? Pag dumating itong kapighatian na ito. Pag takot ka, mga kapatid, do yourself a favor. Try this instead. I-picture out po natin, mga kapatid, sa panahon na dumating yung bagyo, mga kapatid, sa panahon na nag-travel ang bugtong at buhay na Diyos kasama ang kanyang mga disipulo. Grabe yung lakas ng hangin, yung bagyo, mga kapatid. Galit na galit yung bagyo, mga kapatid, gabi pa yon. Ano sinabi ng Marcos chapter 4 verse 38 to 40? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Marcos 4:38 hanggang 40. At siya ay natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Diba? Ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid? Grabe yung pag-alala nila. Kasi galit na galit yung bagyo, mga kapatid. Hinampas-hampas sila ng bagyo, pero ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Peace, be still. Kaya humusay na po, tumahimik po ang panahon, mga kapatid. Sinabi ng bugtong at buhay, bakit kayo natatakot? Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay natutulog na siya na parang isang bata. Because, why? Because he lived by faith in his heavenly Father. He lived by faith, namuhay po siya sa pananampalataya niya, mga kapatid, sa kanyang Ama. One message he delivered repeatedly throughout his ministry was, Fear not, huwag kang matakot. Isang mensahe ang sinasabi ng bugtong at buhay ng Diyos throughout his ministry, repeatedly, ay sinasabi niya, huwag kang matakot. Ayaw po ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na mamuhay tayo sa takot, but by faith. 1 John chapter 4 verse 18. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Unang Juan 4:18, Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Diba? Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid,
Dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi siya natakot, mga kapatid, na bumaba dito, nagkatawang tao sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, mga kapatid. And remember that even though God does not always provide an escape from tribulation, He does promise. Nangako po ang bugtong at buhay na Diyos na siya po ay magbibigay ng kapangyarihan at lakas para tayo po ay makatawid po at tayo po ay magkapagpatuloy sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang sinabi ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthen me. Magagawa ko ang mga bagay-bagay dahil sa bugtong at buhay na Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa akin. So, during the world's darkest hours and greatest trial, mga kapatid, God will supply the greatest peace and faith. Tandaan po natin yan. Darating matong malaking kapighatian, mga kapatid, na hindi mabigkas-bigkas sa ating mahal at kagalang-galang na pasulay sa kanyang bibig, darating man tong kapighatian. Alam po natin, mga kapatid, na ang bugtong at buhay na Diyos ay magbibigay po siya ng kalakasan, kapayapaan, at pananampalataya sa bawat isa, na para tayo ay manindigan sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos. We need only to remember, mga kapatid, na kasakasama po natin ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Kahit na painitin pa yung pugon ng apoy ng 7 times more, mga kapatid, alam natin makakapas tayo safely kasi alam natin na kasama natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, dito sa Psalm, mga kapatid, dito sa awit, mayroon pong pangako ang bugtong at buhay na Diyos for those living during the last great tribulation. Anong sinabi po niya? Awit chapter 91 verse 5 to 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Awit 91, 5 hanggang 8. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panama na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagiba man na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Nalala ko, mga kapatid, ito yung prayer ni Father Lahi and Pastor Lahi. Ikaw ay hindi matatakot sa kakalabutan sa gabi ni sa pana man hulampos kong araw. Ito po, mga kapatid, ito po yung pangako ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon po na ibubuhusan niya ang kanyang 7 salot, mga kapatid. Sa panahon po, mga kapatid, ibubuhusan niya, mga kapatid, protektado po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Sinabi dyan, iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sino ba yung, saan ba nakadirect ang galit ng bugtong at buhay na Diyos? Doon po sa mga taong nagsamba at nagpamarka sa mabangis na hayop. At doon po sa mga taong nang-aapi sa kanyang bayan. Yun naman sinasabi natin, mga kapatid. Pag dumating itong Great Tribulation, itong 7 salot din, mga kapatid, sa last na ito, itong 7 salot, last na ito, prior sa second coming ng ating bugtong at buhay na Diyos. Pag dumating ito, mga kapatid, nakita mo yung dagat, naging dugo. Para sa iyo, mga kapatid, na may tatak ka ng bugtong at buhay na Diyos, may silyo ka ng bugtong at buhay na Diyos, tubig pa rin yung paningin mo dyan, mga kapatid. Pero yung mga tao na nagpamarka sa mabangis na hayop, dugo na ang paningin nila sa dagat. Tapos magkakaroon sila ng sakit, mga kapatid, na wala ng kagalingan. Kahit manalangin sila, napatayin na lang sila, hindi na sila mamamatay. Not in a good way, but in a bad way. Kahit maghiwalay na yung katawan nila, hindi pa rin sila mamatay, mga kapatid. Yun ang consequences pag ikaw ay nagpamarka sa mabangis na hayop. Pero tayo, mga kapatid, hindi rin tayo maabutan. Itong 7 salot na ito, maabutan tayo dito, mga kapatid, pero hindi tayo makakaranas na maabutan tayo ng ganito, mga kapatid, dahil isecure tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Kinlaro po ito ni King David, mga kapatid, siya yung nagsulat ng Psalm. In the midst of world during the plagues, sa panahon po, mga kapatid, na ibuhos ang 7 salot, nandito pa po tayo sa mundo, hindi po tayo re-rapture, klaruhin ko lang. Hindi po tayo re-rapture, nandito pa po tayo sa mundong ito. Pagkabuhos ng 7 salot, but remain untouched. Why? Dahil ang bugtong at buhay na Diyos ang ating kanlungan. Ano sinabi ng awit chapter 91 verse 10? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Awit 91, 10.
Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ganun po ang proteksyon ng bugtong at buhay na Diyos. Makikita mo na lang yung mga tao, mga kapatid, na nagpamarka ng mabangis na hayop, nagsamba sila. Makikita mo na lang yan, mga kapatid. Ano sinabi kanina? Ha? Ano sinabi? 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Hindi lalapit ang kamatayan sa iyo, mga kapatid. Dahil ang ganti ng bugtong at buhay na Diyos para ito sa mga tao, mga kapatid, na nang-aapi sa kanyang bayan. Para ito sa mga taong sumamba sa mabangis na hayop. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang silyo ng bugtong at buhay na Diyos, ito po yung araw ng Sabado ng bugtong at buhay na Diyos. Ezekiel chapter 20, verse 12. Exodus chapter 20, verse 8 to 11. So alam nyo, mga kapatid, mayroon pong piloto. Ang pangalan po, isa po siyang fighter pilot, si Captain Scott O'Grady. During the time of Bosnian War, itong Bosnian War, during June 2, 1995, ito po yung pag-aaway ng Bosnia and Herzegovina between April 1992 and December 1995. So itong NATO, mga kapatid, nakialam na sila. So ang ginawa nila, nagpadala sila ng mga fighter jet pilot, mga kapatid. So kasama dito si Scott O'Grady, pinalipad niya ang F-16 doon sa may Bosnia, sa may bandang Southern Europe, to mga kapatid, itong Bosnia. So yung plane ni Scott O'Grady, mga kapatid, ay tinarget po siya ng Serbian anti-aircraft fire. Itong parang tangke de guerra, pero mas high-tech to sila. Tangke de guerra, mga kapatid, tinarget yung F-16 niya at nahati sa dalawa yung F-16 niya. Tapos anong nangyari? Kasi may emergency yan sila. Yung mga pilot fighter, mga kapatid, yung mga fighter pilot, ay meron po silang emergency. Pag once nagka-disgrasya, ay pipindutin lang nila yon, may pipindutin sila sa loob ng kanilang fighter jet, tapos mag-e-eject yan sila, nagpaparachute yan sila, mga kapatid. Suddenly, nakita niya, mga kapatid, na doon na siya sa kampo ng Bosnia. Sa Serbian army, mga kapatid, hinahanap na siya, hinahunting na siya, mga kapatid. For 6 days, he prayed. Nagtatago po siya, mga kapatid, sa mga putikan. Kahit na kinakagat na siya ng mga insekto, mga kapatid, tinitiis niya ang lahat para lang hindi lang siya makita ng mga Serbian army. So for 6 long days, mga kapatid, he survived. Cold, wet, tired, hungry. Kahit na kumain man lang siya ng mga kapatid, wala na siyang makain. Kinakagat pa siya ng mga insekto. At iniinom na niya ang kanyang ihi, mga kapatid. Calling every night on his little radio na lang, mga kapatid. Nagtanawagan siya ng tulong galing sa taas. Takbo siya ng takbo, mga kapatid, sa loob ng 6 na araw. Nagtatago, mga kapatid, under the bushes. Then came, mga kapatid, nanalangin siya sa Panginoon. Then dumating yung mga rescue, mga kapatid. 40 airships, 100 of soldiers, satellites, and the combined technology of all NATO were all engaged para lang i-rescue ang isang sundalo. Walang iba, si Scott O'Grady, mga kapatid. Dahil sa kanyang panalangin, mga kapatid, nanalangin lang siya. Wala siyang ibang makawa, mga kapatid. Tumakbo siya, nagtago siya. Kahit na tiniis niya yung lamig, yung gutom, mga kapatid, wala siyang magawa. Nanalangin siya sa bugtong at buhay na Diyos. And then, na-rescue siya, mga kapatid. Bumalik siya sa United States. Siya po ay pinarangalan bilang isang bayani. Why? Bakit? Because he had come out of great tribulation. Dahil lumabas siya sa kapighatian. At ganun din po ang sinabi ng Revelation chapter 7 verse 14. Ang mga ito'y ang nanggagaling sa malaking kapighatian. Ito po yung great multitude, mga kapatid. 144,000. So 144,000, mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung first fruit ng bugtong at buhay na Diyos. And then after that, kukunin ang great multitude sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, sa kapangyarihan na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos sa 144,000. Then after that, pag nasilyuhan na lahat, ang lingkod ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay doon na, mga kapatid. Yung 4 na anghel na humahawak kayo sa 4 na corner sa buong mundo
ay bibitawan na nila at doon na sabay-sabay lahat na ang kaguluhan, gera, lahat mga kapatid, magkasabay-sabay na yan lahat. Gutom, gera, salot, Sunday law, sabay-sabay na yan lahat mga kapatid. But tandaan po natin, we have to endure a brief time of trouble. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Lahat po mga kapatid, ito ay mawawala sa kawalang halaga kung ihambing po natin sa malulahating sandali ng ang bugtong at buhay na Diyos ay dumating kasama ang kanyang mga hukbong anghel upang iligtas ang kanyang mga bugtong na anak. Di po natin ito mga kapatid, wala talaga tayong ma-reaction dito mga kapatid. Hindi po natin yung brief time of trouble na ito mga kapatid, hindi natin pwedeng kumpara sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Ang magtitiis hanggang wakas, yun lamang maliligtas. Tandaan po natin mga kapatid, we can look with confidence into the future, knowing that our Lord Jesus Christ will come to take us home to the mansions He has prepared for us. Dahil tayo po ay kanyang dadalhin sa hinahanda niya na tahanan doon sa langit ng mga langit. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Babalik at babalik ang bugtong at buhay na Diyos para sa kanyang mga bugtong na anak. Tayo po yun mga kapatid. At sabi niya doon sa John chapter 14, verse 1 to 3 mga kapatid, nababalik siya mga kapatid na naghanda na siya ng tahanan natin doon sa langit ng mga langit. At dito lang, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At dito lamang po nagtatapos ang ating mensahe ngayong gabi mga kapatid. At ang lahat po ng kapurihan, ang lahat po ng karangalan ay binabalik po natin sa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay? Batiin muna natin mga kapatid ang ating mga avid viewers. Nanay Dolls Dakasin, magandang gabi po. Elder Jaime Sige, magandang gabi. Elder Joseph Badilla or Joel Badilla, magandang gabi. Sister Mary Rose Hilton, magandang gabi. Tandaan po natin mga minamahal ko mga kapatid, hindi po maikukumpara ang kalulhatian na bitbit ng bugtong at buhay na Diyos sa Great Tribulation, sa brief time of trouble, sa 7 salot, hindi po yan makukumpara sa kalulhatian na bitbit ng ating bugtong at buhay na Diyos. Manindigan mga kapatid, sa tulong ng Banal na Espiritu, hingin natin ang Banal na Espiritu, iyakan natin na matanggap natin ang Banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag po natin antayin na magsarado ang kaligtasan. Huwag po natin antayin na lumabas na ang bugtong at buhay na Diyos doon sa heavenly sanctuary, tsaka pa tayo magsisi. Bumalik na tayo sa bugtong at buhay na Diyos, talikuran natin ang dapat nating talikuran, at magbalik na tayo sa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin mga kapatid. Brother Cesar Carang Jr., purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po, Sister Cherry, at sa lahat nanonood ng Pastor Lahi Live. Magandang gabi, Brother Cesar Carang. Sister Blessing na Mukatkat, magandang gabi. Brother Boy Nadela Lucrida, magandang gabi dyan sa iyo. Sabi ni ating mahal na kapatid, Sister Irma Hinita, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Maraming salamat. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Sister Irma Hinita. Sabi ng ating mahal na kapatid, Sister Marciana Tanyan de la Peña, magandang gabi sa inyong lahat dyan, lalo na kay Sister Debra Israel. At higit sa lahat ng ating makapangyarihan bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom, Alikim. Alikim, Shalom. Sister Jennifer Mahaba Fahutraw, Amen. Amen. Jodel Ebrole, Amen. Sister Che, Amen. Brad Mike Mingorio Magdayaw, magandang gabi sa iyo, Brad Mike. Sa aking butihin na, Sister Mila Tixon, magandang gabi ma. Sabi ni Sister Irma Hinita, Amen po. Amen. Elder Jaime Sige, magandang gabi po, mahal na Sister Cherry May Deborah Israel, at sa lahat nanonood ng Pastor Lahi Live. Sister Merafel Garupa, Cabrito Kabasag, nagpadala ng heart, sign, and magandang gabi, mahal na Sister Deborah Israel. Review na lang po ako mamaya, overtime na po. Okay, walang problema, Brother James Pasanting Biloy Jr., manalangin ka lagi dyan. Sabi ni Brother James, yung mga humiwalay na kasama dati po, di po ngayon. Yung mga humiwalay na kasama dati po, di po ngayon. Okay. Sabi na naging pamangkin, magandang gabi po sa lahat na nanonood ng Pastor Lahi Live. Uli na? Ryan?
Sabi ni Brother James Sanding Biloy Jr., akala ko po usigin sa mga kasama. Alam mo, mas mapalad tayo na tayo ang inuusig kaysa tayo ang nanguusig. Ibig sabihin lang, pag tayo ang inuusig, ibig sabihin, nandito sa atin ang bugtong at buhay na Diyos. Cesar Margin, Mamshi Vlog, Amen, Amen. Tatay Mel Peñero, magandang gabi dyan, Tatay Mel. Aris Cantari Kutay, magandang gabi. Elvin Ukop, magandang gabi. Silverio Edward, magandang gabi. Nel John Impinado, magandang gabi. Uy, maraming salamat sa pastor mo, Brad Mike. May God bless you. Sabi niya dito, magandang gabi po sa lahat. Shalom, alikim, shalom, Brad Mike. Si Sir Myra Gullies, still watching. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Mami Verge is watching. Magandang gabi, Mami Verge. Ang ating mahal na Elder Joseph Badilla, po rin ang bugtong at buhay na Diyos, Yesu Cristo. Magandang gabi po sa lahat na nanonood na ngayong gabi. At sa mahal na Deborah Israel sa Pastor High Life. Shalom, alikim, shalom. Okay. Vice Leoben Balidor. Vice, kumusta dyan? Pastor Alejandro Palarion, magandang gabi, mahal, kaglang-galang, Sister Deborah Israel, dalay ko ng bugtong buhay ng Diyos, Yesu Cristo. To God be the glory. Okay, Nanay Dulce, nabasa ko na to kanina. Elder Liomar Hakama, magandang gabi, mahal na Deborah Israel. So Sir Meyer G. Tyro Sakama, maayong gabi Sister Deborah Israel sa tanan, nagtanaw sa live. Okay, nagpa-amen. Elder Joseph Joel Badilla, dalay ko ng bugtong buhay ng Diyos. Salamat sa pulong sa bugtong buhay ng Diyos. Yesu Cristo, mahal naming Deborah Israel. Shalom, alikim. Alikim, shalom. Elder Joseph Badilla. Sabi ng ating mahal na Nanay Dulce na kasi, Amen, to God be the glory. Manang gabi dyan sa inyo, Nanay Dulce. Dibati sa pagtuo, mayong gabi idiha. Magandang gabi. Sabi niya dito, Amen. Mirafel Garupa, Cabrito Kabasag, Amen. Okay, yun lamang po mga kapatid ang nabasa ko dito sa aking monitor. At sana itong mensahe ng bugtong at buhay ng Diyos mga kapatid ay ilagay po natin lagi sa ating mga puso. Katakot-takot man itong malaking kapaghatian na darating, pero lagi nating isipin, mas malaki ang bugtong at buhay ng Diyos kaysa sa mga problema na ating hinaharap ngayon. Kung itong kapighatian mga kapatid, kasing laki ng barko, ang bugtong at buhay, malawak ang dagat mga kapatid. Tandaan po natin ang pag-ibig ng bugtong at buhay sobrang lawak. At pangako niya, na proteksyonan po tayo ng bugtong at buhay ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 28 verse 20, sasamahan po tayo ng bugtong at buhay hanggang sa huling mga panahon. Huwag po natin kalimutan mga kapatid ang manalangin. Manalangin po tayo lagi mga kapatid, pray without ceasing, lalo na nasa huling kapanahunan na tayo. Manalangin bago matulog, at ipanalangin, di naman kalabisan, ay ipanalangin din po ninyo mga kapatid ang ating mga mahal na mga pastor at elder, ang mga ating kapatiran sa loob ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ipanalangin po natin ang mga taong may galit sa atin mga kapatid, at ipanalangin din po ninyo itong yung maliit na lingkod mga kapatid. Ipanalangin ang ating bansa mga kapatid, at ipanalangin po natin ang bawat isa. Na nitong huling kapanahunan, ang bugtong at buhay na Diyos magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Para tayo mga kapatid, even though na kahit i-withdraw man ang bugtong at buhay na Diyos ang kanyang proteksyon, sigurado na po tayo mga kapatid, once nangyari ito, ay silyado na po tayo ng bugtong at buhay na Diyos at sigurado na po ang kaligtasan na galing sa ating bugtong at buhay na Diyos. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, mga Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa palagi at patuloy na pagtangkilik ninyo sa palatuntunang Pastor Lahi Live. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Sa lahat po ng nagparating ng kanilang tulong, maraming salamat po mga kapatid para sa gawain ng karya ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos magpapala sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Salamat sa nag-like, nag-share. Maraming salamat mga kapatid at lagi niyong sinasamahan itong inyong maliit na lingkod gabi-gabi sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. At sana hindi kayo magsasawa mga kapatid hanggang sa umabot itong panahon ng gutom sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Manalangin, pagagising sa umaga, at kung may makasulubong ka, sabihin mo, mahal ka ng bugtong at buhay na Diyos. Ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng karangalan ay binabalik ko po lahat yan
sa ating bugtong at buhay na Diyos mga Diyos, Panginoong Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Shalom Aleichem. Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa muli po, maraming salamat po, Sister Deborah Israel, sa iyong napakagandang mensahe po nitong gabi. Ang ating pong panghuling awitin, mga kapatid, ay binamagatang itugyan ko ni mo ang tanan. Pag-ampo mo, tubagon niya, siyang taguanan kung maluya ka. Ligo na ang pagtuo mo, ligo na ang pagtuo mo. Sa magkausapan, itugyan ko nimo ang tanan, ikaw ang ako nalampang. Ang tuburan, ang gugma niya walay pagpuas. Ang grasya niya di mo nagalabaw, bisan kinsa kanimo way makaagaw. Ligo na ang pagtuo mo, ligo na ang pagtuo mo. Sa magkausapan, itugyan ko nimo ang tanan, ikaw ang ako nalampanan. Ikaw ang akong puso, iabuko ang tanan, pagdaig diha nimo way sa gugma mo ka na ko. Sa magkausapan, itugyan ko nimo ang tanan. Ligo na ang pagtuo mo, ligo na ang pagtuo mo. Tutok na to niya, tutok na to niya.
sa makausapan, itugian ko nimo ang tanan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay para lang po sa tinag-iisa, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.